Alaska kondensada na natapunan ng toyo, Nestle cream, 1, 2, 1 graham na biscuit, at 1 Don Frank na walang flavor na gelatin. At nagpakulo na nga ako ng tubig. Hulaan nyo anong gagawin ko. So, bago ko binuksan itong delata na kondensada, ay hinugasan ko muna kasi nga nabasa siya ng toyo. So, dito ako gumagawa sa amin lang tindahan, kaya naman ang aking mga kagamitan ay kung ano-ano lamang, kung ano lang yung meron dito. Kaya huwag kayong maghanap ng mga kagamitan na magaganda. Tingnan nyo naman ang paghahaluan ko ay ano lang ng rice cooker. So, dito ko nilagay ang 2 kutsarang gelatin na inilagay ko, hinalo ko sa tubig na mainit. At pagkatapos nga ay hinalo-halo ko ng mabuti para mag-well mix ang mga sangkap. Dapat nga ay naka-wire whisk ako, pero dahil nga sinasabi ko na dito lang ako sa tindahan gumagawa ay kung ano lang ang meron ako. So, ibinuhos na namin dito ang all-purpose cream na 2 at kailangan din itong halu-haluin para mag-well blend na siya. So, dapat talaga ay wire whisk, pero dahil katulad nga ng sinabi ko ay wala akong kagamitan dito. So, kung ano lang ang meron, alam nyo naman, Girl Scout tayo. So, yun lang din ang ginagawa namin. Isinunod ko na ngang ibinuhos ang condensed milk ng dahan-dahan. At habang hinahalo-halo ko ito para habang natatapon na o nabubuhos na ang kondensada, ay nagwe-well mix na rin siya. Pero syempre pang mahal-mahal ng kondensada kaya dapat nating simutin yan. So ayan, at halu-haluin na naman natin para naman ang mga sangkap ay magsama-sama na ng ganyan-ganyan. Alam nyo naman, mix-mix lang tayo. Tapos nga, ibinilagay ko na rin dito sa cream ang mango na hinati-hati ko lang din sa maliliit. Dapat doon ko to ilalagay sa may graham, pero mas naisip ko na dito ko na lang ilagay kasi i-mix-mix lang din naman siya. So, para malasahan din ng mango yung Nestle cream at kondensada, di ba? Mag-well mix na rin siya dyan. So, ngayon naman nga ay inihanda ko na ang paglalatagan ng ating graham. So, ito ang graham na 1 balot at hinati-hati ko na lang siya sa maliliit na piraso. Hindi katulad ng dati na nakakatamad gawin dahil bawat layer ay kailangan mong lagyan ng layer siya. So, isasawsaw mo pa sa matrabaho siya, matagal. So, ito na nga lang din ang ginawa ko para sa tingin ko naman ay mas mabilis itong gawin. So, ayan, at naubos ko na ang graham at ngayon naman ay isasalin ko na dito ang ating pampalasa. So, ayan, at ibinuhos ko na nga sa graham ang ating Nestle cream, ang ating crema. So, ayan. Pagkatapos ko nga siyang simutin, ay hinalo-halo ko na rin naman yan. Ayan, at kailangan na lang nating halu-haluin. Hindi katulad nung inilalagay mo siya sa graham float na kailangan mo siyang by layer. So, ito naman nga ay kailangan mo naman siyang halu-haluin para naman magkaroon ng maging well combined siya sa lahat ng mga tinapay. O, di ba yung tinapay, malalagyan siya ng mga cream, 'di ba? Hindi yung iba kasi minsan walang cream yung tinapay kaya medyo ramdam mo pa rin ang pagkatinapay. So yan nga aking ginawa, mix ko lang siya hanggang sa sip-sip na ng mga tinapay ang sauce na ating inilagay. Ayan, sa tingin ko naman ay okay na siya kahit hindi naman masyadong perfect, pero at least naman ay siguradong masarap ito dahil Nestle cream ba naman at kondensada ang magkahalo, ewan ko nga ba't hindi pa to sasarap. At ngayon nga ay naiinip na ako sa pagmimix nito, kaya naman nais ko nang ilagay ito sa ref. Dapat ay sa may chiller lang, pero naisip ko na ilagay na lang ito sa may freezer para mas mabilis naman itong
lumamig. So, ayan, inilagay ko na siya sa freezer at maya-maya nga lang ay kakainin na namin to. So, after ilang minutes lang or ilang hours, so eto na siya. In fairness, masarap.